Senador, ito po mga programang ito, particularly po for peace, no? At itong mga tulong pinansyal sa mga umano'y mahihirap, ay tugon para po maibsan, mabawasan po ang paghihirap at mga mahihirap na pamilyang Pilipino. Dito po sa pinakahuling survey na higit 50% ang nagsasabing sila po'y mahirap pa rin. Ano ho ba ang inyong assessment dito? Kung totoo po na ito ay para sa mga mahihirap sa laki ng perang ito, bakit ang dami pa rin nagsasabing mahirap sila? Correct, correct. Kaya number one nga, ganito nga. Huwag na tayo mag-imbento ng mga 20 plus billion pesos na programa para sa mga hindi mahihirap pero malapit na sa kahirapan. Huwag na tayo mag-imbento ng ganun. Kung can afford din pala tayo, ilagay na natin yung sa tunay na mahihirap at malay mo. Ito lang, yan lang naman, Manong Ted, ang goal nito eh. Malay mo, maalis na sila sa kahirapan, makagraduate sila ba? So, yan yung objective nito. Sana kung ano yung problema nila ngayong araw, ngayong mga panahon, matawid sila. Para matawid sila, parang binibigyan mo sila ng oras para lang maka-take off sila. Yan yun. So, tatanungin ngayon natin yan sa 40s. Tinanong ko na rin yan kung meron bang nagagraduate Ang sagot sa akin, meron pong nagagraduate, pero marami daw ang nasa waiting list at papalit dun sa mga gagraduate. So, ang tanong ko, kung naka-akap ka sa near poor, paano yung naka-waiting list sa real poor na 4Ps? Di doon mo na lang binigay sa mga naka-waiting list. Di ba? Mhm. So, tama, sana si DSWD, i-simplify na nila ang mga programa sa mga mahihirap. I-simplify nila ang trabaho nila. Kaya hirap na hirap sila sa trabaho nila. Sa manpower pa lang. Ilang manpower ang kailangan mo ngayon dyan? Hiwalayin mo pa si AKAP manpower mo kaysa sa AX and 4Ps manpower mo kasi ibang segment tao ang siniservisyohan nun. I-boost na natin kung ano man lahat ng resources na pwede natin, i-boost natin sa tunay na mga mahihirap. Tapos ang programa ay sana maahon sila sa kahirapan. So anong ending dapat doon? Dapat the meantime na sinusustentuhan ka ng gobyerno, number one, merong natututo ng skills dapat yan. Kung hindi si beneficiary, anak ni beneficiary o kapamilya ni beneficiary, para ito naman ay maka-empleyo para makatulong sa pamilya niya. So yun tapos hirap na hirap ka ngayong panahon, tutulungan ka ng gobyerno, makatawid ka sa next month, tapos kung healthy ka na, kumilos ka naman. Maghanap ka na ngayon ng trabaho at or bigyan mo ng abilidad o skill ang sarili mo. Tinutulungan ka lang ngayon pansamantala. Kaya nga merong 3-month, Ted yun may 3-month disqualification yun may 3-month disqualification. So, ganun po yun. So, ang pakiusap ko lang sa DSWD, simplify your programs, focus on the real poor. Tama na yung mga invento ng near poor. Kasi ang dami ng real poor. Manong Ted, may binanggit ka na survey, 50% plus ang sinabi nilang self-rated poverty. Ang layo niyan sa official figure na sa mata ng gobyerno na mahihirap na gusto niyang tulungan sa anti-poverty programs niya. 1/3 lang yung sa mata ng gobyerno. Ako ang feeling ko, wala akong scientific survey, pero ang feeling ko 40 to 45% yung mahihirap. Ang sabi ng survey mo, 59% ata, 50 plus. So yan na lang po, pakiusap natin sa DSWD, ang pagdating nga sa makaklaro pa natin na kung wala namang AKAP, sa bill na pinag-uusapan namin sa plenary, wala yung AKAP, kukuha tayo ng commitment na wag nang masingit yung AKAP sa BICAM. And then ang pakiusap natin sa DSWD, if ever isingit yan sa BICAM, dapat tanggihan na ng DSWD. Pwede naman tumanggi ang ahensya ng gobyerno Hindi naman sila slaves ng mga mambabatas na gusto namin ito. So, pwede naman nilang sabihin, number one, hindi na namin kaya yan. Punong-puno na yung plato namin. Number two, masisira ang rasyonal ng aming mga anti-poverty program kasi nag-iimbento pa tayo ng isang kategorya na hindi naman poor. Tatawagin nating near poor. Ayaw na namin yan. Pwedeng tumanggi ang ahensya ng gobyerno. Yan ang dapat kalaruhin natin. Hindi lahat yan sila puro puppet lang na yes sir, yes sir. Hindi dapat pwedeng yes man lahat sa gobyerno.
Sa panghuli po sa isyong ito, Senador, hindi naman kaya itong napakarami pong mga cash payout na ito sa mga sinasabing poor or near poor ay nagiging dahilan para ang mga Pilipino po ay maging tamad? Kaya ilimit natin. Ilimit natin talaga sa real poor, yung tunay na mahihirap. Kaya nga, kung tutusin, dalawang programa mo na lang yan. Yung 4 piece para matawid yung, alam mo, yung mga pamilyang victim na ng intergenerational poverty yan, Manong Ted eh. Yung mga, let us say, surrender na sila, taas kamay, wala na kaming pag-asa. Kung yun ang pakiramdam ng pamilya na yun, tulungan sila itawid sa next generation. Kaya nga, yung 4 piece, may obligasyon ng mga magulang na maging kalusugan ng kabataan, di ba? Tsaka mag-aral. Edukasyon, ipa-check up yun. Yun ang obligasyon na. Tapos, yung AIX, dahil ako mismo, personal ko, nakita rin yan, tinignan ko yan tumingin ako sa programang yan nakita ko talaga na kailangan ng mga kababayan natin sa hirap ng panahon ngayon, nakaka-encounter talaga sila ng consider nilang crisis situation. Okay. Pero ilimit na lang natin sa dalawang programa na yan. Huwag na natin guluhin na mag-invento pa ng iba. Ngayon yung tupad, nakikita ko rin yung essence niya kasi okay lang yun kasi talagang pinagpapawisan po dapat yun on paper. Sana sa pag-implement gano'n, ipakita natin na pag magsumikap ka, magpawis ka, na may katuturan yung pagpapawis mo, tutulungan ka ng gobyerno. Meron gano'n. Hindi dole out dapat yun on paper, hindi siya dole out. Sana sa implementation, hindi rin siya dole out. Senador, yun hong hindi maitatanggi na ginagamit sa politika itong mga programang ito sa ngayon. Siguro kayo din nakakapanood kayo ng mga post kung saan naandoon po mismo ang ilang kongresista at meron nga din po manaka-naka senador, na naandoon sa distribution nitong cash, itong kanilang ginagawa, cash aid payout activity sa iba't ibang distrito. Tama yan, Manong Ted. Kasi, ang nangyayari, ang office ng congressman or office ng senador ang nagtutulay para madala ang AIX dun sa locality. Kaya sometimes, nandun personally yung congressman or senador, sometimes nagpapadala sila ng representative or sometimes nagpapadala na lang sila ng litrato ng activity para makita po nila. Patas kaya ito, sir, na mga gantong gawi? Kasi yung DSWD sa kanilang mga press release, mahigpit na pinagbabawal ang presensya ng mga politiko during the cash aid payout activity.